So what's up guys, and for today's video is we're going to explore around the Hong Kong. So ngayon, yes, habang nagbibihis kumakain ng umagahan, nagmamaylo sa sobrang lamig. Yes po, balot na balot po tayo dyan kasi nga sobrang lamig sa labas. At yung tuhod natin ay kailangan i-secure at kailangan nating magbalot ng maayos para din hindi tayo lamigin sa kalagitnaan at babalik at maghanap ng damit. So ngayon, nasa labas na po pala kami papunta sa MRT station, train station brother. So ngayon, nandito po kami banda, umikot-ikot at naghanap ng shortcut pero napalayo kami at napasabak sa haba-habang lakaran. So ngayon, nandito na at nakapasok na kami sa train station. So sasakay kami, ang unahin namin, pupunta kami ng Monster Building. Oh, diba Monster talaga? Yes po. I-check namin para makita namin ang katotohanan doon banda. So ngayon, nasa green line kami at nag-transfer kami na naman ng panibagong yugto na mag red line para makarating doon banda. So tips lang sa mga nag-DIY tour sa Hong Kong, kailangan ninyong mag-google bago kayo pupunta at sasabak sa lugar na pupuntahan ninyo. Kailangan matuto kayo saang area, yung mga location at yung pupuntahan at bababaan ninyo para hindi kayo ma-stuck. At marami akong nakita sa page na naligaw sila, na-stuck ng 2 hours kasi hindi marunong lumabas, hindi marunong saan ang exit. So ngayon, nandito na po tayo papunta sa Monster Building. So ito po yung way. Tapos, exit ka dito banda, naglalakad, mahaba pong lakaran yan, and then paglabas mo may bakery shop na yan, o nabubuhay pa kami sa mga tinapay every morning. Tapos, lakad ka ng malayo, medyo malayo-layo, at may makita ka, yan po ang harap ng Monster Building na papasok dyan banda na hotel. At paglabas mo, mga 5 minutes lang ata lakad from the hotel. Paglabas dyan, makikita mo ang reality. O, yan po talaga. So, mga 5 minutes lang ato, 10 minutes kaming nag-photoshoot doon. Tapos, lumabas. At, nakarating na din dito sa train station ulit. At, sasakay kami papuntang Exhibition Park. O, diba? Exhibition Center. Wala, napasabak na talaga ako dito sa lakaran na to. Kaya, ewan ko lang kung may power pa to sa susunod na lakaran. So ngayon, nakasakay na kami sa train at bumaba na kami dito banda at hindi namin alam kung saan yung exit kasi marami po talaga siyang pa-exit dito na kung saan wala kami nakitang escalator, elevator. So panibagong yugtong paglakada. So nakarating na ako sa taas pero wala, nangalay na talaga yung tuhod kong hindi pa umabot ng 1 year na opera. So, ayun, dito tayo mag-exit, papunta doon sa Exhibition Center. Buti may escalator, elevator dito banda. So, exit tayo at makalabas ng station. At ito po, tatawid po tayo. At sa harap dyan is, yun na po yung exhibition na yan. Pero hindi talaga ako pumunta sa lahat-lahat kasi hindi na po kaya sa aking tuhod. Kaya nagstay ako sa isang lugar lang at nagantay sa kasama ko. At bumalik na naman kami doon sa station para sa panibagong lakaran na pupunta kami ng 1,000 Buddha. So, after nag-train station kami, lumipat kami ng mga maraming lipat na station sa train. So, nakarating na kami dito sa 1,000 Buddha. At another wakatot. Another na naman na napakahabang akyatan. So, sabi ko sa sarili ko, hindi na kaya sa tuhod. Kaya wala na akong magawa kung hindi ipagpatuloy kasi ito yung gusto at ginusto mo self, diba? So, hindi ko alam ilang bilang na yung mga Buddha na yan. Basta yan. So, nung nakarating sa kalagitnaan, ito lang yung view. O, diba?
Parang nasa Pinas, parang nasa kagubatan lang kami banda. O ginusto, 'di ba? Oh, sige, nakikita nyo ang mga hagdanan. So, dahan-dahan hanggat makarating sa taas. Ginusto. 10,000 Buddha. O, diba? Kahit masakit yung tuhod, Gora. Oh. Sige, the Explorer. Medyo mataas-taas po talaga yung mga hagdan dito banda. Habang nasa taas na kami, sabi ko, pagbaba nito, kumusta naman? Kailangan yung matibay-tibay na tuhod. Yung tuhod ko hindi pa pwede talagang i-pressure ng mahabang lakaran. Pero wala. Ang importante, nakarating kami sa taas. Yun ang pinaka-goal. O diba? Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Puro on the top of the world. So after that, nagpicturan lang kami ng saglit. Nagstay sa isang lugar, umupo saglit para makapagpahinga yung tuhod. So, after nakapagpahinga yung tuhod ko, wala na tayong magawa dyan kung hindi pagpatuloy ang ating paglalakbay. So, ngayon, pupunta kami sa another destination na kung saan nakasakay kami ng train at kailangan pa naming mag-interchange to the other lane na red line. Nandito po kami sa blue, so kailangan naming mag-change na naman, interchange, para mapuntahan yung another destination. So ngayon po ay mga 3 o'clock na ng hapon, so talagang wakatot ng buhay. So bago kami makapunta doon sa isang station, kailangan naming lumabas sa train at umakyat sa another hagdan papunta naman dito sa red line. O, diba nakikita ninyo yung red line? O, yes po, red line. Kanina, blue line yun. Kung hindi kayo marunong talaga paano intindihin, wala tayong magawa dyan. Kung hindi, magtanong sa ibang tao. So, ito po talaga. After namin sa blue line, nag-change kami sa red line para makarating doon sa STS. So, diba? In one day, marami kaming naikot-ikot. So, yan na po talaga. Medyo hapon na po. Talaga mga 4 o'clock na po talaga yan. So, hindi namin pinalagpas. Kahit sobrang pagod na yung tuhod ko. Wala na masyadong video at saka picture na to. So, yun lang po talaga pinunta namin. Naghanap kami ng sunset. Wala kasi makulimlim po. Malamig na hindi ko maintindihan dito banda. So, wala. Sasakay sana kami nung may bangka. Kaso, kailangan tumawid doon sa kabilang island. Tapos, babalik na naman kami. Gabi na. Wala na talagang power yung tuhod ko sa kalakad. So, talagang puro reklamo sa tuhod tong buhay na to, diba? So, wala na talaga to. Pero, nag-enjoy naman ako sa lahat ng aking mga nakita dito banda. Minsan lang ito mangyari. Pag hindi ko pa nga alam kung kailan ulit ako makabalik dito. So, alas 6 na po ng gabi dito banda. Pero, tignan ninyo naman yung alon ng dagat. So, nagpicturan kami. Tapos, nag-exit dito after. So, wala na. At dito nagtatapos. Thank you.